Yo guys, check kamusta mga idol. So ay mag-update tayo ngayong Saturday evening, no? Advance Happy Mother's Day sa mga mami natin diyan, mga idol. So ito na ang update natin ngayon Sabado ng gabi. At medyo matindi-tindi to, mga lods, no? So kadarating lang kasi namin, medyo nanood kami ng malupit na dance contest eh. So ang tindi ng ng laban. Napasarap yung nood namin. Hindi ko na malayan. Wala, mag-update pa pala ako ng alas 10. So, kakadating lang namin ngayon, 10:30. So, kailangan natin mag-update, syempre. So, unahin na natin to. Pero, bago tayo magsimula, mga idol, ito yung ating chart ng XRP. So, ito yung profit natin. Umabot na ng 13,400 pesos. Mga loads, no? Dahil pataas eh. 'Di ba? So pataas mga idol. So syempre profit tayo diyan 13,000. Pero hindi natin kinuha 'yan. Nakikita nyo lang yun dyan. Kasi hindi na natin kukuha. Siguro sa akin umaasa ako na andito na yung bottom. So lilipad na tayo. At masasama na yung trade ko dyan. Ayun lang yung sa akin na isip ko. Mga loads, no? So ayan. Sobrang solid mga idol. Happy tayo sa trade natin. Sana kayo rin mga loads, no? Ang inyong mga trade. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, andyan yung BitGet natin. Pwede kayo dito mag-trade, magbodega, copy trading, futures trading, at demo trading. Kung hindi pa kayo magaling, pwede kayo mag-practice dito ng demo trading. At kung gusto nyo mag-trade nang wala kayong, kumbaga, hindi pa kayo marunong pero gusto nyo na mag-trade, merong copy trading dito mga lods. Ang magti-trade sa inyo is yung mga paborito nyong master trader, no? Ayun yan. So, andyan yung BitGet natin. Register kayo sa link. At pwede kayo makapasok sa Telegram ni Boss KGX na napakalupit din mag-scalping, mga loads. At yun ay yun, nagsisignal siya. Pero makakapasok lang kayo sa Telegram kapag nagamit nyo yung link ko or yung link niya. Dalawa lang yun, mga idol, no? So, andyan yung register na kayo sa link dyan para maging positive ang inyong buhay. So, ayan. Mag-update na tayo ngayon, syempre. Huwag niyong kalimutang i-like ang ating video. Umpisahan na natin itong sinabi dito ni Donald Trump. Sabi niya rito, "Today, I signed an executive order to launch the first ever self-deportation program. Illegal aliens who stay in America face punishment, including sudden deportation, in a place and manner solely of our discretion to all illegal aliens. Book your pre-flight right now." So kung ayaw nyo maban na sa US, mga Lodi, i-deport nyo na yung sarili nyo. Sabi niya rito, first ever self-deportation program. Ang kulit ni Trump, no? No, pero at least binibigyan kayo ng chance ni Trump, mga idol, na makabalik pa basta wag lang illegal, di ba? Ganun lang 'yon. Kasi kung mapatunayan na nag-illegal kayo dito, ang ngayon halimbawa na napatunayan illegal kayo, hindi na kayo makakabalik sa US. So, ang gusto niya, sige, illegal kayo ngayon, di umalis na muna kayo. Deport niyo yung sarili niyo para pwede pa kayong bumalik nang hindi kayo illegal, ganoon, di ba? So, ang bait ni Trump, no? So, ang ganda yung sinabi niya na yan, mga idol, no? So, ito na, mag-iisa tayo sa crypto. Ito muna, ay, wag na muna yan. Ito muna tayo, huli na natin yan. Huli na yan. Ba't ito? Hindi yan eh. Ano ba yan? Ito. Hindi, sige, ito na nga. Ayan, ang gulo, no? Sorry, kadarating ko na, nagmamadali ako mag-update eh. Florida, ito big news to, mga idol, no? Florida pharma firms Welgistics to use XRP for real-time payment in 50 million financing deal. Mga Lodi, pharma to. Alam niyo naman kung gaano kalaki, no, yung mga pharma pagdating sa payment, mga idol. Syempre, halos yung mga ospital nga napupuno na di ba? Aiming to cut banking delays, FX cost, and boost supply chain efficiency. So napakalaking tulong niyan, mga idol. Siguro nag-umpisa na 'yan, no? I-absorb na sila ng mga pharma, tapos susunod na yung mga ibang institution. So napakalupit talaga ng XRP, mga idol. Hindi humihinto sa pagkakaroon ng bagong partner. Diba? Kaya gustong-gusto natin 'yan. So ito naman, ito kasi alam nyo na medyo solid na, panalo na yung XRP sa SEC, di ba? Pero syempre, nung umalis si Gary Gensler, meron pa siyang mga naiiwang mga dun, mga alagad, no? Mga malulupit na sundalo.
Sundalong matindi. Isa to si Caroline, mga Lodi, no? Si Caroline Crenshaw. Ayan, no? Si SEC Commissioner Caroline Crenshaw, isa to sa mga pumipigil sa XRP. Hindi naman niya pinipigil ngayon, parang ano lang, nag-voice out lang siya, mga idol, dahil nga paupo na si Paul Atkins, nag-voice out lang siya na hindi siya sang-ayon sa kumbaga pagpabor sa Ripple ng SEC, no? Pero wala na siyang magagawa. Sabi nga dito, Caroline Crenshaw put out a statement. Nag-statement lang naman siya. Yesterday opposes the settlement between SEC and Ripple. She is an ally of Gary Gensler. But too bad her new boss Paul Atkins is pro-crypto. Have a banana and get over it, Caroline. You should follow Mark and Hester. So siguro ayun yung isang mga kasama nila dyan na pumanig na sa Ripple. So, ayun, no? Ito yun. Medyo nag-ano to eh. Pumutok yung pangalan nito dahil parang ang daming nagalit sa kanya. Dahil ba't ka pa kumukontra? Ganyan to, ganyan. Tagal lang nilaban yan. Che. Gusto ba matanggal sa trabaho? Che. Pero yun pala, isa siyang Democrat, mga Lods. No? Alam niyo naman eh. Galit na galit yung mga Democrat sa mga kay Trump ngayon. Kay Trump, kay Elon, at syempre sa mga bagong appointees. So, ayan. So, alam na natin yung reason. Pero, syempre, sabi nga dito, mga idol, dahil nga nagkaroon ng voting, di ba? Yung voting sa Stablecoin Genius Act na hindi natuloy. Sabi dito ni Eleanor Torres, mga Lodi, just spoke with the Banking Gov Chair, Senator Tim Scott, who said political repercussions for Democrats who voted against moving forward with the Genius Act on Thursday will be painful. No, tanda yung report natin kanina na medyo hindi pumasa sa vote, no? Pero sabi nga natin may voting pa next week. He added that he hopes the inevitable backlash from crypto industry encourage them to realign and help get the bill passed. No? Inevitable na yan, mga Lodi, parang yung bago pumitik si Thanos. I am inevitable. Saka siya pumitik, di ba? Pero wala na sa kanya pala yung yung mouth stone na kay Tony Stark na. Scott voiced frustrations with the bill Democratic co-sponsor Senator Gillibrand and also Brooks, who ultimately voted no despite who voted no. So ito yung mga nag-vote ng no, sila Sutoy. Ayan. Despite Republicans making major concessions, including revisions to anti-money laundering rules. So ito yung mga pwede sanang masawata, mapigilan, no? A shortened timeline for stablecoin issuers to become US-based and enhance national security safeguards. So ang ganda niyan, mga Lodi, pag napasa yan. So nagtataka sila, ba't nagbo-vote kayo ng no? Ba't ayaw nyo? Di ba? Gusto nyo ba ng mga scaman? Ganon? If you can get so much of what you want, and you still can't say yes, I don't get it, sabi niya, he said, no? Going forward into next week and beyond, Scott remains hopeful that Democrat lawmakers and the two Republicans holdouts, Hawley and Paul, will recognize the broader implications of how a lack of access to stablecoin undermines financial inclusions and innovations. I'm hoping that once they take a look at what they've done, they come to the decisions that it's worth coming back to the drawing board and getting it done. So, ayun, sana next week magkaroon na tayo ng isa yan sa yung Genius Act, napakaganda niyan, mga idol, no? Sana maipasa nila yan. Pero for sure mapapasa yan. Ngayong nakaupo si Trump at si Paul Atkins, no? Sobrang solid niyan. At ito na ang ating XRP. Sabi dito, XRP ba to? Total market cap natin to, mga idol. So pangkalahatan ata to. Sabi dito, the one-day time frame bread indicator just flip to the on position. So nasa on position na tayo. Tingnan niyo yung mga history. Ito yung on position, no, mga idol, oh. Pang, lipad. Ito. Pang, lipad, paangat. Pang, lipad, Pang. pang. Ayun, dalawa magkatabi. Pang. So andun na ulit tayo sa on position.
mga idol, no? So, syempre, ang alam na natin yung next niyan. It doesn't give insight into short-term momentum or it prices will correct sideways for the weeks ahead. But what it has done for the past 5 years is confirm the bottom being in. So, ibig sabihin, nasa bottom na tayo. Kinonfirm niya na, mga idol, including last September. So, itong trade natin, putik mo nasa bottom na to. Galing nito, sakali. Diba? Sakaling nasa bottom na to, once na lumipad dyan, kasama yung trade natin na lilipad. O, di ba? So, sana lang, no? Pero kung babalikan yan, hindi ako susuko dyan. Mga idol, kung babalikan yan, mamaya, tapos na ito, kasabay tayo ng trade kay Boss Robo. Mga lods, kasi ang alam ko, naka-live ngayon si Boss Robo. Mga idol, pwede nyo panoorin si Boss Robo Coins. Ayan, naka-live si Boss Robo. Mga idol, spot trading, Chupitan portion. Ayan, punta na kayo dyan. Pagkatapos nyo panoorin yung video ko. Punta na kayo dito sa live ni Boss Robo. Pwede kayo sumabay mag-trade, pwede kayo magtanong dyan. Shoutout nyo ako. Ganun, mga idol, no? So, ayan yung, ayan si Boss Robo naka-live. Papanoorin kayo na after ko mag-update ngayon. Nagulat ako, pagdating ko sa TV, naka-live siya. Ngayon ko lang nakita. So, ayan, check natin yan. Tapos, so ayun sabi, no, the bottom is in na daw, mga idol. At syempre ito, 4-year cycle is dead. Ayun yung laging sinasabi ng iba, lalo yung mga ibang content creator. I've heard that a lot recently. And many times before that, laging sinasabi, wala na yung 4-year cycle, magbabago yan. Iba na ngayon, malupit ngayon, babaguhin ng mundo, ganyan, no? So, yet, every time, the Bitcoin cycle continues to push forward. So, ganun pa rin yung nangyayari, nasa cycle pa rin tayo. I laid out this path in January 2023 with the November 28 cycle theory and everything has fallen perfectly in line. So every time na maraming kumukontra, lagi silang nagkakamali. Talagang ang nananalo pa rin is yung 4-year cycle. Kaya nga alam nyo kung bakit ako magte-take yung strategy ko na mag-take profit is bear months ng 2025. Naka-set up yun sa 4-year cycle, mga idol. No, kaya doon ako dahil doon sa 4-year cycle dahil ang alam ko once nasunod yung 4-year cycle, sakto yung aking take profit. Hindi ko naman sinasabing sobrang sakto, no? Pero doon na malapit yung top sa cycle na sa date na pinili ko kung aayon tayo sa 4-year cycle. Kaya nandun ako sa bear months ng 2025, di ba? Kung magbago man, ma-adjust man yung 4-year cycle, 4-year cycle pa rin yun. No? Na-adjust lang ng konti siguro. The idea of the theory and the having cycle theory is that 2025 red year is the year of the bull market and the cycle top. O, di ba? Saktong-sakto. Hindi ko binasa to kanina. Yun lang. Sakto yung natin, yung check natin, no? Nothing has changed about that. The reality is there has been no bull market parabola yet. Tama yan, mga idol. Magsisimula yan. Siguro mga August pataas. Di ba? Which means is still to come. Now is like April, May 2017, important upcoming dates. Per cycle, top blue dot, April, June. Ayan yung April, June natin. The top cycle, high hollow red dot, August to September. Cycle top red dot, cycle top. So ito na yan, mga idol, no? So, ito na yun, November 28, Ayan, top, Grabe pag nangyari to, mga lodi. Laging November 28 kasi yung nangyayaring top, Alam nyo kung ano yung November 28? Napaka-importante niyan sa cycle ng history. Bakit? Siya yung laging top at siya rin yung laging bottom. Ayan, 2010, November 28. November 28, 2012. 2014, nasa 28 din yan. O kaya nga sabi ko, bear months, October, September, October, November tayo Kumbaga, pag December, so solid na yun Pero syempre, may mga November 28 din, yung hindi siya yung nasa bull market tsaka bear market ng peak, no? Kumbaga, nandun siya sa 3 years na pagitan. So, meron yan, nasa gitna. Ayan, November 28, November 28, November 28. So, kung titignan nyo, mga idol, ganun pa rin. No?
So, ito yung 2025 natin, mga Lodi. November 28, 2024. November 28, 2025. Nako, hindi, kasi tama to eh. Mga idol eh. Nung November 28, 2024, dun pumalo yung XRP eh. Di ba? Ayun yung kakapanalo lang ni Trump. Ayun yun, November 5 ata yun eh. Di ba? Tapos bilang humataw pataas, tapos November 28 to. So, yung top natin, ito na yung magiging top natin. No? Ito kasi yung chart eh, nakikita nyo ba? So, nandito pa lang tayo sa bilog na itim oh. Ayan yung bilog na itim. Oh, nandito tayo sa early May. So, andyan tayo. No? Pag umabot tayo ng red dot, ayun na yung red dot, is November 28 na yan, 2025. Which is nandito na tayo. Kung titingnan natin sa Bitcoin yan, nasa 200, nasa 200k. Oh, ayan oh, BTC oh. Oh, November 28 tayo. So, dun yung mga pick natin na pwede tayong take profit eh, mga Lodi. Dun naka-base yung aking tawag dito, yung aking strategy para mag-profit sa bear months ay sa 4-year cycle. So, kung titingnan natin yung pinaka bear market na susunod sa ngayong cycle na to is November 28, 2026. Doon na yung bottom, mga Lodi, no? Tas aangat na, parang ganoon yung mangyayari, no? Napakalaking nito, mga Lodi, information nito, matindi to, mga idol. Dahil kahit na sabihin mong kalokohan yan kay Jeblo, Jeblo, kalokohan yan eh. Ano yun, ganun meditate. O di wag ka maniwala, pero kasi sa history ganun yung nangyayari. I-zoom out mo lang eh. Zoom out mo, o ayan oh, ganun yung nangyayari, mga Aldods eh. Pero ang dami nagsasabi, sabi niya nga, dami nagsasabi, hindi nakakasa o hindi na uubra yung 4-year cycle, magbabago yan. Pero every time na nangyayari yung November 28, lagi na cycle, ganun pa rin, mga Lodi, walang pagbabago, no? So kayo, ayan na, napagandang information yan ngayong gabi. Oh my God, ang lupit. So ito na nga, si new report in partnership. So bagong partnership na naman to ng crypto, mga Lodi, ay ng crypto tuloy, ng Ripple. So okay na yan, okay na yan. Dito na tayo sa medyo matindi. O ito, okay na rin to. Ripple versus X settlement make XRP the sole regulated crypto in the US. Ito naman, mga Lodi, medyo hindi ko nagusto. So pinindot ko si Grok Meron tayong trivia. Kapag meron kang hindi maintindihan, i-explain ni Grok yan. Pindutin mo lang to, yung logo niya. Toink, kaya lalabas na siya dito. Ayan, the X post by Ripple ito yung si Jack the Rippler, celebrates a May 2025 settlement between Ripple and the SEC, where Ripple pays 50 million fine and the SEC declares XRP not a security on public exchanges, making XRP the only clearly regulated crypto in the US per coinpedia.org, mga Lodi. So, the only clearly regulated crypto. Kung ikaw, big institution ka, saan mo tataya yung iyong kaperahan? Sa mga hindi ka pa sigurado? O dun sa the only clearly regulated crypto in the US? So, di ba? So, ayun na yan. Okay na yan si XRP. Dito tayo ngayon sa matinding news natin. Ito kaya ako nag-news dito pa. Pinilit ko talaga dahil dito. Kilala nyo naman si Vincent Scott sa mga nanonood sa akin. So ito, ano natin to, idol din natin yan. Lahat naman ng crypto content creator na XRP, medyo nirespeto natin yan, no? So si Vincent Scott, idol ko yan. Si Not a Financial Advice, idol ko din yan. Hindi yan. Saan ba isa? Si Echo, ayan, si Echo, idol ko rin yan. So ngayon kasi, mga Lodi, mayroong pag-aaway na nangyayari. Mga alitan ng mga content creator ng XRP. So, eto kasi si Not Financial Advice, mga Lodi, siya yung mahilig sa riddle, no? Pag pinuntahan mo yung page niya, yung mga riddle ng 589, 133, yung mga nagbibigay ng clue para makita natin yung future ng XRP. Siya halos yun, si Not Financial Advice, no? So, nai-entertain tayo doon, nag-i-enjoy ako doon kapag pinapanood ko yun. So, sinishare ko minsan sa inyo yung mga video ni Not Financial Advice. Si Vincent Scott, ganun din. Realistic naman si Vincent Scott. Kumbaga, sasampalin kanya ng katotohanan pagdating sa XRP.
Hindi siya nagbibiro-biro, kumbaga seryoso siya. Gusto niyang ipalaganap yung katotohanan tungkol sa XRP, ganun. So, solid din. Idol ko rin yan. Kaya lang, si Vincent Scott kasi ayaw niya sa mga riddle-riddle na ganyan. Riddle, pagod tree yung tawag niya. So, nagkaroon sila ng sama ng loob. Tinitira niya to, tinitira niya yan. So, tas dahil doon, sabi nga rito ni, ito rin si Sol, pati ito si Fefe. Ayan, no? Sabi kasi ni Fefe, Ripple ends on 589. So, alam niyo na yung 589 na yan, ha? Kasi May 8, tapos yung 9 is 2025. So, pag-add mo lang yung 2, kasi yung iba, 2025, 2025. So, pag-add mo lang yung 5, that's dalawang 2, so magiging 9. So, ayun yung 589. So, riddle. Saktong-sakto, ang galing nun. Mga idol, no? Kumbaga yun yung pangyayari na yun, sobrang galing. Ba't na riddle nila yun at nangyari? Sa mga video ni Not Financial Advice, ay tama, sinasabi niya na itong 589 ayan, importante yan. Pero nung dumating yung 589, nangyari nga. So, yung riddle para sa akin totoo. Nakaka-entertain, nakaka-enjoy panoorin. Pero siya, si Vincent Scott, ayaw niya ng mga ganun. So, what the F did you get the 9? Hindi niya alam kung saan niya napunta yung 9. Kasi akala niya may 8 lang. So, ang daming nag-trash talk sa kanya, madaming nagalit sa kanya, maraming inano siya eh, ginawa siyang katatawanan eh, mga idol eh, no? Ginawa siyang katatawanan. So, eto naman mga Lodi, si Eko, ayan si Eko, no? Eto panoorin natin. Kasi inaaway siya eh, mga Lods eh. Tingnan natin, no? Panoorin lang natin, no? Bro done fucked up, yo. He legitimately went after the Riddlers in the XRP community. If you're in the XRP community, chances of it you know who NFA is or have seen his content or videos because he has been putting out banger content and decode for many years now in the XRP community. We should have saw this coming because out of all people, this guy right here, this clown decided to pull up on NFA, talking about that he's a regular faggatory. Because yesterday was 589 day and it was a huge celebration for the whole XRP community, as the Riddlers were right once again. But then we have this clown right here that is just coming after all of the Riddlers but doesn't even understand how we got the 9. Bro, May, the 5th month, the 8th day, and then you add up 2025. 225 equals 9. The funny part about all of this is that the XRP community is probably one of the most divided communities out there where you have developers over Ito mga Lodi, dito ako sumayon sa kanya. No? Yun, the community ng XRP, the most divided community. Tama yung sinabi niya dyan. Community is probably one of the most divided communities out there where you have developers over there, influencers over there, hopium and riddlers and conspiracy theorists over here, right? Spiritual people over there. But that dude is single-handedly pulling everybody together. The community is roasting this clown. And then the meme coin that was created after this guy, because he went after the meme coin and the NFT community a few months back, it started pumping out of nowhere. And the memes are not stopping. Bro has got to be pumping his own meme coin. There's no way. This dude is getting cooked so hard. Look, this is not financial advice, but if this kid rolls up in XRP Vegas, I can almost guarantee you that this token is gonna send so hard. So, nagkatirahan mga Lods. No? Gumawa pa sila ng meme coins base kay Vincent. Mga Lods, gumawa sila ng meme coins base kay Vincent. So, kung ayan, kung i-ano nyo yung mga yan, lagi siyang tinitira lahat ng memes, no, sa kanya. Ayan, so, ayan, no, kawawa naman si Vincent, mga idol. Idol ko to, mga Lods. Ang ganda ng mga paliwanag niya sa mga ibang sa mga ibang news sa XRP. Pero syempre sa akin, sabi ko nga sa inyo, entertainment, no? Wag kayo ma-in love sa mga content creator, mga idol, no? Kumbaga, may mga sariling bias yan, may mga sariling strategy yan, tulad ko, may ganun. Tayo nag-upload, nag-update lang tayo sa inyo, which is gustong-gusto ko namang gawin. So, okay lang sa akin yun. Kung maraming bumibilib, marami rin namang nagagalit sa mga content creator. Hindi yun kumbaga laging there's always side of the coin. Paano bang words yun? Basta ganun, no? Etong mga to, pare-parehas kong idol yan. Si Not Financial Advice, si Jacob King, yung mga nasa XRP, si Jack the Rippler, si Amelia, yan yung mga idol natin sa mga XRP content creator. Diyan ako kumukuha ng news, si Jack the Rippler, no? So,
Ngayon, nagkaroon sila ng medyo sa tingin sa ako, hindi ako nalulungkot, natutuwa nga ako kasi nagkakaroon ng entertainment dito sa XRP community eh. Pero tamang-tama yung sinabi dito ni Eko na most divided community. Iba-iba eh. Pag pinanood mo si Extra Bad, puro sa Riddler siya, ganun din si ano no, Not Financial. Puro sa Riddler siya. Pag pinanood mo si Common Sense Crypto, talagang babanatan nun yung mga maxi talagang titirahin ng tinatawag niya mga suto yung mga yun eh. Ganun siya, galit siya sa mga maxi. Pero naman si Idol naman si Crypto, meron siya eh, basta meron yung bigotilyo na pinapanood ko. Ano naman siya, balance naman siya. Meron siyang pabor siya sa XRP, pabor din siya sa Bitcoin. So iba-iba yung mga mapapanood mo na crypto influencer, mga idol, no. Huwag mo silang kunyari, ito gusto ko to, dito lang ako maniniwala. Hindi dapat ganoon, no. Pag nanood ka ng mga crypto influencer, i-balance mo yung sarili mo, mas paniwalaan mo yung sarili mo. Kung ano yung mga gusto mong marinig dito at sa tingin mo tama, kunin mo yun. Pag may sinabi siyang mali, mo na yun. At least nakakuha ka ng tama sa kanya, 'di ba? Tas dito rin sa isa, ganun din. Pag may nakita kang astig, may nakita kang maayos, okay yun ano yun, i-adapt ko nga yung ganun, no? Tas yung sa susunod na araw, mali naman yung sinabi na, di wag mo i-adapt yung mali. Ang i-adapt mo lang yung tama lang. Ganun lang mga idol, no? Yun yung payo kong malupit sa inyo, mga lods, no? So, yun yung update natin ngayon at nakaka-enjoy talaga manood ngayon ng mga crypto influencer. Nakakatawa, ginawan pa nila ng meme coin sa sobrang inis siguro nila kay Vincent. Pero eto mga lods, nag-ano siya, nagdemanda, magdidemanda ata siya. Dun siya lalo nasira eh. Kasi sabi dito ni Vincent, I did not come out of nowhere. Kasi dun sabi sa kanya, di ba? This dude come out of nowhere and pull out ganun, no? Sabi niya, I am updating the police report right now for doing this to me again. You are a cancer. So parang magre-report siya. So dahil doon parang sinabi niya siyang chicken, weak, most gayish, pagotry. Ang kukulit ng mga to eh, no? So sila yung nagbabanatan. So sana paano ba sumali sa kanila? Gusto ko sumali dito. Pwede ba trash talking nyo rin ako minsan? Ha? So ayan mga lods, no? Antindi. Ang ganda ng araw natin ngayon. Mga idol, ikaw ba naman, no? Oh, may profit tayo 13,400 sa XRP. At saktong-sakto yung yung guhit ko diyan. So ayan, manonood na tayo ng bukas na tayo magbabasa ng comment, mga idol. Pagod na ako, promise talaga, kakauwi lang namin. At gusto kong panoorin si Boss Robo para makasabay ako sa trade. So bukas na tayo magbasa. Hindi ko alam ba't ano bang araw ngayon? Biyernes ngayon eh. 'Di ba? Pero Sabado, no? Sabado ngayon, pero nag-live si Boss Robo. Grabe, ang lupit ni Boss Robo ngayon. So gusto ko manood ng live, sabay-sabay natin. Pagkatapos nito, panoorin niyo yung live ni Boss Robo. Matagal naman 'to mag-live si Boss Robo. Alis 5 oras 'to, 6 na oras eh. 'Di ba? So ayun, kita-kits na lang tayo diyan sa live ni Boss Robo, no? Shoutout niyo na lang ako diyan. At bukas, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanonood. Huwag niyo kalimutang i-like ang video natin. Siyempre, subscribe sa mga gusto ng ganitong content. Mahal na mahal ko kayo lahat. Advance Happy Mother's Day sa mga mami natin dyan. At yun lang mga lodi, no? Jeblo, out.